Okay, unahin na natin 'tong si Arnold Clavio. Gulat na gulat talaga ako rito kay Arnold Clavio, oh. Talagang gamit na gamit. Eto po, hindi po natin alam ang nangyayari, talagang bahagi po yung media ngayon ng malawakang paninira rito kay Bersamin. Gusto talaga nila na nasiraan si Lucas Bersamin para lang po mailigtas yung dating amo ni Bersamin. Okay. Sabi po ni Igan, matapos sa December ang termino ni Judge Byron San Pedro bilang presidente ng Philippine Judges Association. Walang problema, no? Ang nakatakdang pumalit sa kanya sa pwesto ay si RTC Judge ng Las Piñas na si Pia Bersamin Emboscado. Si Judge Pia ay anak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa ngayon, naghahanda ang Korte Suprema sa buong bansa sa gitna ng pagsasampa ng kaso laban sa mga isinasangkot sa katiwalian sa flood control projects. Sa dahilang nabanggit na si Bersamin na nakinabang o nakatanggap ng kickback out of delikadesa, with all due respect, nakakabuting wag nang tanggapin ito ng nakababatang Bersamin. May papakitang seryoso talagang hudikatura na mapanagot ang mga nagkasala ng walang bahid ng pagdududa. Antindi, no? No? Antindi ng paninira ni Clavio. Kay Clavio, guilty na kagad si Bersamin. Wala pang nasasampang kaso kay Bersamin. Pagdating sa'yo, wala po akong pakialam, no? Alam po natin na tauhan po yan. Pero ganito po, pinapakita ko po sa inyo kung paano po nagtatrabaho ang media. Kasi mamaya, sasagutin natin si Ma'am Jessica Soho. Ganito po nagtatrabaho yung media. Basta inutos po, sa kanila na siraan, sisiraan po. Alam mo, Clavio, ang dami ng nagtuturo, buong Pilipinas, no? Si Martin Romualdez, si Saldico, si BBM, sila po, no? Yung mga matutunog ang pangalan bilang mga pangunahing aktor dyan sa mga flood control project. Bakit? Si Bersamin na wala pa naman nagtuturong direkta sa kanya, si Lucas Bersamin, bakit guilty kagad sa'yo, Arnold Clavio? Bakit hindi namin naririnig na banatan mo noon pa, si Martin Romualdez? Bakit hindi mo binabanatan? Ayan, no? Sa dahilang nabanggit na si Bersamin na nakinabang o nakatanggap ng kickbacks, antindi mo. Sa tingin ni Clavio, may kasalanan na si Lucas Bersamin. Pero si Martin Romualdez, hindi mo mabanatan ng ganyan. Pinagtatanggol mo pa, halatang halata ka. Ayan po ang sabi niya, out of delikadesa, dapat bang tanggihan ni Las Piñas RTC Judge Pia Bersamin Emboscado, anak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagiging susunod na presidente ng Philippine Judges Association? Wala kang pakialam. Bakit? May problema ka ba sa judge? Kaya hindi ko kilala yan si Bersamin Emboscado. Ibig sabihin, hindi mo na siya patatanggapin na presidente ng Judges Association dahil sa palagay mo, guilty yung tatay niya. Antindi mo, Clavio. Ako po ay kulto ni Digong. Anong kulto mo, Manong? Ikaw, kasama ka ba sa kulto ng paulit-ulit? Ikaw ba ay kulto ng mga aso? Ang daming tanong, isa lang naman. Ganyan yung mga aso, paulit-ulit, 3 beses dapat. Clavio, wala nang hiya-hiya. Kaya yan po ngayon ang linya. Basta lagi po nauna si Clavio. Yan po ang masasabi natin na diskarte ng mga bayarang media, no? Pag sinabi na po ni Clavio, susunod na po sila. I-refresh ko lang po kayo, kung ano po yung sinabi ni Clavio na ngayon po ay dala-dala na ng media. Natalakay natin to noon,
Ito po, nung una nilabas 'to ni Clavio, tayo po ay unang, nagsabi nito na ito ang dadalhin ng Bayarang Media. Ito po yung sinasabi natin noon. Kailan niya pa sinabi 'to? Tignan po natin kung kailan yung petsa. Tapos ngayon, ito na po ang dala-dala ng, media. Ito po, 5 days ago, sinabi po 'to ni Clavio na si VP Duterte ay may sariling kinakaharap din na issue na katiwalian sa maling paggamit ng confidential fund. Kung pangsamantalang magte-take over ay ang militar at ililipat ito sa pribadong sektor, pabor ba kayo ng caretaker muna ng gobyerno ay sina Ramon Ang ng San Miguel, Manny Pangilinan at Pers Pacific PLDT Ricky Rason? Dialogue po ni Clavio yan 5 days ago. Ngayon, yan na po ang laman ng balita ng mga ng mga taga-media. Ito po ang sinasabi na po nila. O kaya sabi na sa inyo, lagi lang pong una si Clavio. Ngayon, mapapansin po natin, ayon po kay Clavio, sisiraan na nila si Bersamin. Pati anak ni Bersamin, sinisira na nila. Okay. Ito po, ang ayon sa bilyonaryo, ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang is emerging. Ngayon po to as a consensus caretaker in influential business circles should the country's political paralysis from the flood control corruption scandal deepen and drag the economy into further uncertainty. Okay, ang gusto po ng mga media, dala-dala po ng media, na humawak po ng Pilipinas si Ramon Ang. Hindi po si BP Sara Duterte kung sakali pong ayaw na ng tao kay BBM. Yan po ay illegal, no? Kahit na kayong mga media, dapat ito si Arnold Clavio at itong mga media ipakulong. Kasi nananawagan sila ng illegal na gawain. Nananawagan sila ng wala sa konstitusyon. Nananawagan sila na mag-take over yung militar at ibigay ang pamumuno kay Ramon Ang. Aba, daig pa po niya ng destabilization. Pati po konstitusyon, nilalabag ninyo. Yung nakalagay po sa 1987 Constitution na pag nawala po ang Pangulo, is either nag-resign, namatay, o kung ano man ang nangyari at hindi na makapagpatuloy ng pagiging presidente, ang linaw po sa lahat ng naging konstitusyon ng Pilipinas at pati sa umiiral na konstitusyon, hahalili ay pangalawang Pangulo. Pinapauso nitong mga bayarang media na dapat ang humalili ay si Ramon Ang. Hindi nyo ba iimbestigahan yan si Ramon Ang tsaka tong mga bayarang media? Tapos, nagrarally lang yung mga Duterte, hinihingi lang na, humihiling sila na military takeover at ipasa kay Ramon Ang. Kutya si Ramon Ang pala. Sino kaya yung private na individual na tumawag kay Bersamin na hindi na siya pwedeng mamuno? Wala tayong kamalay-malay. Nakikialam na pala, direkta na yung mga oligarko. Hindi na lang po si Arnold Clavio nagsabi niyan. Binasa ko po sa inyo, nagsimula yan 5 days ago kay Arnold Clavio. Bakit may nangyayari ba sa presidente? Tanong namin yan ng mga walang nakakaalam. Kayong mga nanonood sa TikTok, kung wala kayong alam sa Pilipinas, manood na lang kayo ng mga sumasayaw. Huwag kayong sumausaw sa politika kung wala kayong alam. Klaseng tanong yun. Bakit may ano ba sa Pilipinas? Ano ba nangyayari? TikTok. Kung kayo sa TikTok, ayaw nyo sa politika,
manood na lang kayo ng mga sumasayaw, yung mga yumuyugyug. Kung hindi mo nauunawaan yung mga pinagsasabi namin, Brad, yung mga yumuyugyug na lang panoorin mo, hindi ka bagay dito, politika 'to, pang may utak 'to. Oo, ganyan ang banat ko, dahil politika 'to, hindi mo ba naintindihan? Dun ka na lang sa mga yumuyugyug, iyugyug mo, iyugyug mo. Nakuha niyo pang mag-ano, nakuha niyo pang mag-comment? Bakit yan ang topic mo? Bakit hindi ka sumasayaw? Ganun ba gusto mo? Okay, tuloy po natin. Yan yung point natin eh. Mali po yan. Nagsasabi kayo ng destabilization. Tignan nyo nga itong sinasabi ni Clavio. Hindi ba destabilization to? Mas malupit to. Military takeover yung sinasabi nitong tao na to. Ulitin ko ha. Oh, yan no. Kung ang pagsamantalang magte-take over ay ang militar, nananawagan ka ng takeover ng militar, Clavio? Antindi mo, yan po ang malinaw na destabilisasyon. Kami po, hindi po kami nanawagan ng military takeover. Nananawagan po kami na papanagutin ng mga magnanakaw. Malala pala to si Clavio eh. Tapos si Ramon Ang. Ganon din yung bilyonaryo channel, pati po yung politiko. Ano kayo? Sinusuwerte? Kaya nga may vice president eh. Tapos papalitan nyo si Ramon ang gusto nyong pamunuin? Bakit kayo nagpapasya? Tao ang magpapasya, hindi si Ramon Ang. Yan po ang dala-dala ngayon ng mga bayarang media. Kaya yung tanong ni Constantino, bakit si BP Sara ang gusto mo? Hindi ba dapat, utot mo, hindi gusto ni Vic Rodriguez. Hindi dahil sa gusto ni Vic Rodriguez si BP Sara. Yun na nakalagay sa konstitusyon. Pag nawala ang presidente, pag nag-resign, namatay, o kung ano man ang nangyari, vice president ang papalit. Hindi yung mga kung sinong mayaman na tao. Ramon Ang. Bakit hindi nyo imbestigahan ngayon si Ramon Ang? Bakit siyang tinuturong pinuno niyan? Imbestigahan nyo si Clavio. Nananawagan ng military takeover. Hindi yung mga ralista, mga inaano nyo. Okay. Okay.